Sa supplication po, andun ang lahat ng ating kahilingan. Na sana, Panginoon, huwag mo kaming hayaan na mawala sa iyong bakuran. Kasama ng ating mga panalangin na to, kumikilos po ang Espiritu Santo upang tumulong sa ating mga kahinaan. Ginagamit ng Panginoon ang Espiritu Santo upang patuloy at patuloy tayo nagabayan sa ating mga request. Nakikita po yan sa Romans 8:26, na kung saan the Spirit is also helping in our weaknesses. Sa ating paghiling po sa ating Panginoon, sinabi po sa atin, kasi kadalasan kapag tayo nanghihina na, pag tayo ay nakakaramdam na tayo ay parang hindi nadidinig sa ating mga kahilingan ng ating Panginoon, sabi po dito sa Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ang linaw po. Ang linaw na sinasabi po. Yung apat na elemento na kung saan nandoon po ang ating mga panalangin, na kung saan daing na may pagpapasalamat, kahilingan, thanksgiving, kahilingan, ang ating tinatawag kong supplication. So ito ang tamang paraan sa ating panalangin na kausapin ang ating Panginoon. Banggitin niyo lahat, kausapin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Walang ibang tutulong sa atin, mas kinanay po nga natin papalalayan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang kasagutan sa ating mga panalangin ay ang ating Panginoon. Kaya po, napakadaling tandaan kapag po tayo ay nananalangin. Ang turo pala ni Brother Nelson, para hindi ko makalimutan, kailangan pala yung salitang acts. Ano pong ibig sabihin ng acts? Adoration for A, confession for C, thanksgiving for T, and supplication for S. Acts, ang dali po. Yung ilan naman po mga tagapagturo, meron silang ginagamit na PES pa yata po yung ginagamit nila. O PAS. Dahil mas madali po yung acts related panalangin, action. Diba po? Mas madaling matandaan. Pag sinabi natin adoration, unang-una, focus on God. Sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, po ay nalilitong inyong mga lingkod. Hindi po ba binibigyan natin ng importansya sa mga panalangin natin at ating Panginoon. Pagkatapos po natin siyang bigyan ng paglugod o pag-adore, tsaka po tayo huhingi ng ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nakakaiya naman po na pagpasok mo agad hingi ka agad ng kasalanan. O kaya mauuna naman yung magpapasalamat agad. Magpakumbaba muna tayo sa Panginoon. Pagkatapos po, kapag naramdaman natin na ilabas na natin ang ating mga kasalanan, magpasalamat po tayo at tayo ay hihiling. Paano yan, brother? Minsan nakakalimutan ko sa panalangin ko na uunay yung gano'n-ganito. Wala naman po sinabing kailangan yan ang mauna. Pero ito lang po yung parang pinaka-gabay, guide, kung ano yung mga dapat na napapaloob sa ating panalangin. Maaari din po mauna ang thanksgiving kung ito po ay komportable para sa inyo. Pero kung titignan po natin, dapat natin unahin ang pagdakila sa ating Panginoon. Ihuli natin yung ating tinatawag na mga paghiling.
In Jesus' name, nakasulat po ito. Lagi-lagi, huwag po natin kalilimutan sa ating lahat ng mga hiling, huwag po natin kalimutan na hiling ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumalhati sa Anak. At kung kayo magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang sumaan inyo magpakailanman. Hindi kayo iiwanang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Kasama ang ating Panginoon Jesucristo sa bawat panalangin na ating pong isinasagawa. Bilang panghuling talata na nais kong banggitin, sa unang Thessalonians 5:16-19, na kung saan mga galang kayong lagi, magsipanalangin kayong walang pati. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, huwag ninyong patayin ang lingas ng Espiritu. Mali po yung salita, Espiritu. So, araw-araw na dapat natin gawin ay ang panalangin. Wala pong pinipiling oras yan. Wala pong pinipiling araw, lugar, na kung saan ay dapat tayong nananayanin. Hindi yung paggising po, ang unang inuuna ay cellphone. Pasalamatan muna po natin, pag-usal muna po tayo ng ating munting panalangin. Sana po ay nabigyan ko kayo ng konting mensahe kung ano ang kahalagahan ng 4 na elemento sa pagbuo ng isang panalangin ang bawat isa sa atin. Ito po ay bahagi ng Bible study. Baka po may gustong magtanong. Kung mapapansin niyo po, itong mga nakasunod na mga nakaraang pagtuturo ay Bible study format po ang ginagawa ko. Hindi po ako sermon type. Kaya po malayang magtanong kung sino man po ang may gusto magtanong. Sige po, kapatid. Huwag din yung patayin ang lingas ng spirit. Anong spirit? Espiritu? Espiritu po yun. Hindi ko lang napalit po sa espiritu po yun. Sige po, sister. Brother, kung alam din natin, salamat po sa oras na binigay niyo na pinagpalit niyo yung lakad. Kung ano man, pagpilit ko ay priority po tayo. Ang tanong lang po, kung alam na natin lahat, no? May guide na tayo lahat. Ang tanong lang po, kailan yung time na katanggap-tanggap yung panalangin? Kasi minsan nandun ka sa point na nagagalit ka, pero kailangan mong manalangin. Tatanggap-tanggap sa ating Panginoon. Oo. Ano yung preparation naman ng tao bago ka manalangin? Maraming tayong sukatan kung paano malalaman ang isang panalangin ay tanggap-tanggap sa Panginoon. May mga panalangin kasi na kung saan ay una-una, sinasabi ko nga po, ang panalangin na ginagawa ng paulit-ulit ay hindi nakasulat para tanggapin ng Panginoon. Hindi bingi ang Panginoon upang ulit-ulitin mo yung mga hinain. Sa totoo nga po, hindi pa natin sinasabit ang ating kahilingan, alam na ng Diyos kung ano ang ating kailangan at kung ano ang gagawin niya para sa atin.